Kahit mahalaga na matanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint at bakit nagkaroon ng isang madrama at kakaibang sarswela na naganap dito sa House of Representatives kahapon sa pagpapile ng mga panibagong impeachment complaint. Ito po muli si Attorney Michael Perario, pag-usapan po natin yan. Kahapon po, nasaksihan natin yung kakaibang eksena dito sa House of Representatives, kung saan ang Office of the Secretary General ng House of Representatives ay tahasang tinanggihan na tanggapin ang mga panibagong mga impeachment complaint. Una, nung umaga, yung sa Makabayan Block. Ikalawa ay dito sa kampo naman ng mga pro-Duterte, ng mga politiko at mga leaders, mga abogado ang nag-file. Pero pareho silang tinanggihan ng Office of the Secretary General. Ang dahilan, wala daw doon mismo yung Secretary General. And that the Deputy Director, supposedly, wala daw po siyang authority na tanggapin ito. Tama po ba yun? Well, under the Constitution at saka sa House Rules, ang tatanggap naman po talaga niyan is not the Secretary General himself. But the rule says, kailangan tanggapin ito sa opisina o sa tanggapan ng Secretary General. Hindi kailangan siya mismo ang personal na tumanggap nito. Ang kailangan lang ay tatakan ito. Pero bakit yung complaint na final nung Lunes ay parang walang kaabi-aberya, ang bilis-bilis? Ito yung impeachment complaint na pinagdududahan ng marami, na tila baga ito ay na-set up lang. Parang sarswela yung pagkaka-file ng unang impeachment complaint. At tila nga ba parang ganun na nga ang nangyari. Kasi doon sa unang impeachment complaint, parang walang ka-issue-issue. Ang bilis-bilis nilang inaprubahan yung impeachment complaint. Sapagkat, well, ang suspetsya na marami, this is a palace-sponsored impeachment complaint. Pero nung ang nag-file na ay yung hindi mga kaalyado ng Malacanang, ito na, nagkagulo na sila. At dun sa posturing pa lang nung Secretary General's Office, yung Deputy Director na supposedly nandun, kita niyo, pag-aabot pa lang sa kanya ng papel, parang diring-diri siya dun sa papel. Ayaw niyang masagi sa kanyang mga mga masutlang mga daliri, ang kanyang ang papel na ito na inilalatag sa kanyang harapan. Bakit? Anong meron doon sa papel? At tila ba parang diring-diri sila doon sa papel. Ang malinaw dito, bakit importante yan na ang complaint ay matanggap itong linggo na ito? At bakit ito nire-refuse ng House of Representatives? May technicality po kasi dyan. Dahil under po doon sa panibagong guidelines na inilabas po ng Korte Suprema ukol sa impeachment. Dahil nga po, minsan ka lang dapat ma-impeach sa isang taon, ang under the rules na nilabas ng Korte Suprema doon po sa challenge ni Sara Duterte sa impeachment na i-final sa kanya ng House of Representatives. Kahit po marami yung complaint na i-final, ang mahalaga po dyan ay that it will be submitted or transmitted or endorsed to the Office of the Speaker on the same day. Pagkatapos po nun kasi, yan po ay ibababa na doon sa plenaryo. Kahit na po 10, 100 yung complaint na yan, basta sabay-sabay silang ma-endorso doon po sa Office of the Speaker of the House, that means yan po will be treated only as one complaint. At ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay pinipigilan itong pagtanggap nitong panibagong mga impeachment complaint. Sapagkat ang nais nila ang mai-endorso lamang sa opisina ng Speaker of the House ay yung naunang impeachment complaint na pinagdududahan ng marami kung sa kanyang katotohanan, kung ito ba nga ba ay lehitimo na reklamo laban sa Pangulo. Sa totoo, maraming hindi naniniwala doon sa unang impeachment complaint. At itong mga events na nangyari kahapon, ito lamang ay pagsuporta at pagpapatunay ng naunang filing ng impeachment complaint ay isang sarswela lang. Ang taong bayan ay naloloko, niloloko at pinaglalaruan ng mga politiko na ito. At kahit kitang-kita na ng marami kung paano tayo ginagawang hangal ng ating pamahalaan, ay pinapagpatuloy pa rin nila ito. Wala silang pakialam sa ating pakiramdam at ina-underestimate nila ang karunungan ng mga tao. Ang feeling nila, wala naman siguro tayong magagawa.
kundi tanggapin kung ano man ang nais nilang mangyari. Pero sa pagpa-file pa lang ng unang impeachment complaint, sinasabi ko na, this will potentially backfire against the administration. Itong panloloko nila sa proseso, yung pambababoy nila sa mga regulasyon ng batas na tinadhana upang protektahan ng mga institusyon ng pamahalaan, ay ginagawa nilang katawa-tawa. Meron pong balik ito sa kanila. At sabi ko nga sa inyo, malapit na ang anibersaryo ng EDSA 1. At ito ay magiging bahagi ng mga konsiderasyon ng mga mamamayan sa kasalukuyan kung ano ang hakbang na gagawin nila. Sa katotohanan, hindi po ko umaasa na ang mga politiko ang gagawa ng paraan para magkaroon ng pagbabago dito sa ating lipunan. Ang susi po, ang kasagutan ay wala sa mga ito. Wala sa mga politiko. Wala doon sa mga leader. Nasa iyo. Ikaw, ang ordinaryong Pilipino, si Juan de la Cruz, ang mga iskombro. Tayo ang magdidikta ng kung ano ang magiging katapusan ng sarswelang ito ng ating bayan. Pero alam na natin, lahat ng ating ginagawa sapagkat tayo ay sumasali, we are engaging in this discourse, at tayo ay nagsisipag-aral kasi alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.